Salamat po. Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Galang-galang Kalihim Rosalinda Baldos, Vice Admiral Eduardo Santos, POE Administrator Carlos Cao, recipients of Bagong Bayani Awards, the Captain Gregorio S. Oca Achievement Award and the Blas F. Ople Award. Board of Trustees of the Bagong Bayani Foundation, families of the late Captain Gregorio Oca, Ms. Susan Ople, minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Isa po sa mga sinasabing palatandaan na malapit nang dumating ang Pasko ay ang pag-uwi ng marami nating overseas Filipino workers sa bansa. Unang araw nga po ng Desyembre ngayon at marahil napakagandang pagkakataon pong idaos ang pagdiriwang na ito na kumikilala sa mahalagang kontribusyon ng ating mga OFWs. Sa katangi-tangi ninyong serbisyo at malasakit sa inyong pamilya at komunidad, at sa pagpapamalas ninyo ng sipag at talento ng mga Pilipino sa buong mundo. Sa ating mga OFWs, salamat sa walang humpay na pagsusulong sa ating pambansang dangal. Taos-puso kong binabati ang Bagong Bayani Foundation sa pangunguna ni Retired Vice Admiral Eduardo Santos sa mahigit 2 dekada, hindi kailanman kumupas ang pagkalinga ninyo sa ating mga OFWs. Salamat sa pagtataguyod ninyo sa diwa ng integridad, responsibilidad at profesionalismo ng ating mga manggagawa sa ibayong dagat. Saludo po ako sa di matatawarang dedikasyon at sakripisyo ng ating mga OFWs. Malayo man sa kanilang tahanan, buong tatag at sigasig pa rin sila sa pagkayod upang mabigyan ng maginhawang buhay at kinabukasan ang kanilang pamilya. Ang mga ipinapadalang remittance ng ating mga OFWs para sa paggasto sa bahay o pagpapagawa ng kanilang dream house, para sa pambayad ng matrikula ng mga anak o ng kapatid, o di kaya pagtustos sa negosyo ay katumbas din ng pag-usad ng mga Pilipino sa ating puntuid na landas. Kaya naman, hindi maitatanging kayo ang ating mga bagong bayani. Hindi man kayo gumagamit ng mga sandata sa pakikibaka, pinapalaya ninyo ang bayan mula sa pagkakagapos nito sa kahirapan. Mga bayani kayong ipinupunan ng dugo, pawis at pagod upang itaas ang antas ng kabuhayan ng inyong pamilya at ng ekonomiya. Nakikipagsapalaran kayo, kakibat ang tatag ng loob na magtrabaho sa kabila ng pagkakawalay sa mga mahal sa buhay. Ang tapang sa pagharap sa mga pagsubok ng pag-iisa at ng hirap ng trabaho at sa pagiging salbabida ng ating ekonomiya. Kaya naman, karapat-dapat na hindi maging usad pagong ang ating pamahalaan sa pagsiservisyo sa ating mga OFWs. Isinabatas po natin ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act na inaatasan ang lahat ng Philippine Foreign Service Posts na magkaroon ng tiyak na mekanismo upang mapangalagaan ang kapakanan ng ating migrant workers. Sa mga pagkakataong nasa peligro ang buhay ng ating mga OFWs at iba pa nating kababayan sa ibang bansa, hindi po natin ipinagsapalaran ang kanilang buhay at kaligtasan. Sa panahon ng kaguluhan sa Bahrain, Libya, Syria at Yemen, 24 oras pong alertong nagmatsyag sa mga kaganapan ng ating gobyerno sa pangunguna ng DOLE, DFA, OWA, POEA at iba pang ahensya. Hindi tayo hilong-talilong sa pagtugon at pagsagip sa mga naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Nagpadala tayo agad ng mga opisyal sa mga nasabing bansa. Kahit pa nagmatigas ang ilan nating kababayan, hindi po tayo nagdalawang isip na balikan sila upang tulungang makauwi sa Pilipinas. Sa pamamagitan naman ng One DOLE Overseas Operation System na sinimulan noong May 2011, pinabilis at isinaayos natin ang mga serbisyo ng DOLE at OWA para sa isang mas matatag at mas epektibong paglilingkod sa mga OFWs. Halos 130 OFWs na rin ang natulungan natin sa mga gastusin nila sa mga kasong kinakaharap sa ibang bansa gamit ang Legal Assistance Fund. Samantalang mahigit 10,000 migrant workers ang nasaklolohan natin sa ilalim ng Assistance to Nationals Fund. Inulunsad rin natin ang 2 bilyong pisong pondong reintegration fund upang palawakin pa ang benepisyo ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Babawasan ang kanilang gastusin at sa pag-iibang bansa. At mapagaan ang sovereign
ang suliranin sa mga puwersahang pagbabalik sa bansa ng mga OFW sa pamamagitan ng pagbubukas sa kanila ng oportunidad para magnegosyo dito. Nitong Oktubre, halos 70 OFWs na nga po ang natulungan ng pondong ito at ang magandang balita po nito, inaasahan nating makakalikha ng trabaho ang kanilang pagnenegosyo. Manalig po kayo. Tinitiyak ng gobyerno na ang pinaghihirapan ng ating mga OFWs ay may pinatutunguhan at hindi nababaliwala. Pinapatatag natin ang pundasyon ng ating lipunan. Binabantayan ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang pamilya. Pinabubuti ang edukasyon at itinataguyod ang patas na oportunidad para sa lahat. Naglalatag tayo ng mga oportunidad sa sarili nating bayan nang hindi na mag-alsabalutan pa ang ating mga kababayan upang maghanap buhay sa ibang bansa. Pangarap ko pong sa susunod na mga taon, magtutungo kayo sa ibang bansa hindi dahil sa kawalan ng oportunidad sa sariling bansa, kundi sa kagustuhan ninyong palawakin ang inyong kakayahan at pagyamanin pa ang inyong propesyon. Nang sa gayon, paggising mo sa umaga, katabi mo ang iyong pamilya. Lambing at ngiti nila ang sasalubong sa iyong pag-uwi. At ang paghahanap buhay sa sarili bayan ay may naidudulot na pagbabago sa inyong pamumuhay. Sa lahat ng ating mga awardees, nagsisilbi kayong huwaran at inspirasyon hindi lamang sa kapwa ninyo OFWs, kundi pati na rin sa sambayan ng Pilipino. Bukal kayo ng lakas at pag-asa sa pagtahak natin sa landas ng tunay na pagbabago. Patibayin po natin ang ating pagkakapit-bisig sa pag-aangat sa bansa tungo sa tunay na kasaganahan. Bago po ako magtapos, alam po nyo, isa talaga naging pagsubok sa atin itong kaguluhan sa Middle East. At talaga naman po may dinatan tayo, maraming kakulangan, daman-dama ko po ang dagdag na panganib nyo. Kaya naman po minabuti natin na talagang pagayusin ang serbisyo, tulong na ating mga ahensya sa pangunguna ng DOLE at saka ng DFA. At binilinan natin lahat ng mga ambassador natin at consular officials. Kayo itinalaga sa ibang bansa, iisa lang ang pakay nyo kung tutusin. Alagaan ang ating mga kababayan. Ang kumalimot sa kanila, magkikita tayo. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.